Lord, please send some help. Tumambad naman ang isang sinkhole sa Daang Bantayan, Cebu. Bukod sa mga nasirang simbahan at ibang istruktura dahil sa lindol. Mula roon, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Emil, iba't ibang anyo nga ng pinsala ang ating nasaksihan dito sa Daang Bantayan na Cebu. Meron nga nasirang simbahan, mga gusali, tulay at nakita rin natin ang sinkhole. Pero Emil, sa gitna nga ng lahat ng ito, nasaksihan din natin kung paano makaranas ng gutom ang ating mga kababayan dito. Kalunos-lunos ang sinapit ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima o ang Daan Bantayan Church. Ang simbahang itinayo noon pang 1886 ngayon larawan ng pinsala. Off-limits na ito kahit sa mga taong simbahan. Kaya sa kapilya sa gilid na lang ng simbahan nagmimisa. Instrumento sa pagdala sa katawan. The day after, the night before, the day after the destruction of our church, Archbishop visited and he assured us that the Archdiocese would help. At the same time, one of our priests who is in charge in heritage inform us regarding the agencies of the government. They are concerned about the church and for the renovation. Malapit naman sa plaza ng Daan Bantayan, nakapila ang mga residenteng ito. Akala kasi nila ang mga humihintong sasakyan maghahatid na ng tulong. Ganito raw kasalat ang ayudang nakukuha nila. 3 araw na kami dito, sir. Isang boteng tubig lang yung binigay. Bukod sa mga tubig, ano pang kailangan nyo? Yung pagkain, bigas. Importante sa mga bata, sir, ng pagkain. Kasi yung mga donations na nakarating sa amin is not enough for all the affected families. Pero magpo-pull out na kami ng mga food packs doon sa DSWD sa Cebu City, sa warehouse nila. It's enough for all the affected families. Sa munisipyo, maraming bitak na lupa sa paligid. May mga bahagi ng munisipyo na tuluyang nawasak. Para mailabas sa mga gamit mula sa loob ng munisipyo, idinaan ng mga ito ng mga bumbero sa bintana. Ang sangguniang bayan sa isang open space nagsesyon. Sa kabilang pampang, tanaw ang mga tahanan na nawasak din ng lindol. Napinsala rin ang mga tulay. Sa Sitio Mayho sa Barangay Paypay, tumambad sa mga residente ang sinkhole na ito matapos ang lindol. Nung sukatin daw ng mga otoridad itong sinkhole, lumalabas na nasa 4 meters yung lalim nito at napansin pa natin na tila may maliit na butas dun sa dulo na may tubig. Ang nangangamba ngayon yung mga residenteng nakatira malapit dito dahil lang sabi daw ng mga otoridad, lubhang delikado na ang pagtira malapit dito. Ang sima na si Jepon, nanghihinayang sa ipinatayong bahay na ngayon may bitak. Kinakabahan po ako. Siyempre, sa ganyang sitwasyon, gabi-gabi na lang, sa labas kami natutulog, sa umaga hindi na kami nananatili sa bahay. Dahil mapanganib nga po yung sinkhole ngayon, dahil nakadirect doon mismo sa bahay. Sa mismong gilid ng dagat, may nakita ang mga residente na isa pang sinkhole matapos ang lindol. Sa parehong barangay, naipit sa guho ng kanilang bahay ang pamilya ni Angelita kasama ang kanilang asong si Luke. Bago ang lindol, hindi na raw ito mapakali at nagtatatahol. Nang lumindol, hindi napuruhan ng kanyang mister at 8 taong gulang na anak dahil si Luke daw ang sumalo. Nagamot na ang pamilya Postrero. Si Luke, pinagamot ng isang organisasyon. Napuruhan ng kanyang mga paa at maselang bahagi ng katawan nito at hindi pa matiyak kung makakalakad pa. Nagpapasalamat nga kami na nandoon siya, saka siyang nakaligtas sa anak ko, saka sa mister ko. Bakit po? Dahil siya yung naipit siya yung nadaganan talaga. Sa Barangay Mahawak sa Medellin, natagpuan namin sa fishing village ng Pandan ang mga residente na nagsuot ng plastik sa pagtulog sa labas ng bahay. Naisip raw ng mangingisdang si Mang Jesan na ang plastik na sidlan ng mga isda bilang panangga sa ulan. Kasi nawa ko sa aking mga kasama, sir, nandun lang sa yuta.
Nagaganon lang. Hindi po kami nahirapan gumamit ng plastic kasi po nakaupo kami, nakahinga po kami. Tapos may bakante naman po, lumabas po yung paa namin. Emil, kaninang madaling araw ay talagang ramdam natin ang malakas na aftershock dito sa Daang Bantayan. At sabi nga ng Kura Paroko dito, yung pinakaibabaw nung main entrance nitong simbahan ay muli na namang nagkapinsala. Pero sa ngayon talaga, ang talagang inaalala ng lokal na pamahalaan ay kung paano nga ba mahatiran ng karagdagang ayuda yung kanilang mga residente dito. Kaya naman sisikapin daw nila ang lahat ng paraan para mabigyan ng tulong ang bawat isa. Yan muna ang latest mula rito sa Daang Bantayan. Balik sa Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.